yung pag-i-issue po ng work stoppage order sa isang unit ng facility ng Arms Corps. Kasunod noong pangyayari, yung explosion noong nakarang linggo. Okay, now the work stoppage order na inisyu po ng ating DOLE NCR dito sa isang bahagi, isang unit ng Arms Corps dito sa Marikina. Specifically sa ang unit po ng Arms Corps na tigil muna ang pagtatrabaho, Attorney Mirasol, ma'am. Yes, napatigil po natin ang sa department, sa Rimfire Department po ng Arms Corps Incorporated, at kasama po dito yung areas ng spinning, case line, bullet packing, loading, bullet assembly, sort and dry area po. Pinatigil po natin ang may work stoppage order po dito. Ayun. Okay, siyempre marami magtatanong dahil ito ay may kinalaman doon sa deadly explosion last week. So, yun po ang pinaka-cause o pinakadahilan ng pag-i-issue nitong work stoppage order para sa kaligtasan ng mga essentially nagtatrabaho doon sa unit na yon ng Arms Corps, Attorney Mirasol, ma'am? Yes po, tama po yun. Pinatigil natin para masiguro po na ligtas ang ating manggagawa. At ito naman po, kahit na po nag-issue tayo ng work stoppage order, ay kailangan pa rin bayaran ng Arms Corps yung mga araw na hindi sila nagtrabaho, ang ating mga manggagawa dito. Ayun. So malinaw yun na kahit na hindi magre-render ng service, hindi mo na magtatrabaho, yung nandun sa mga binanggit mo na unit kanina, Attorney Mirasol, yung kumpanya is obliged to give them their corresponding pay para doon sa mga araw na may work stoppage, ma'am. Opo. Ma'am, ang susunod ko na tanong, Attorney, Madam Director, ito pong work stoppage order na ito, which was issued last week, ano, gaano katagal po ang effectivity nitong kautosang ito, Attorney, ma'am, please? Ito ay valid or effective hanggang hindi po natin nalilift. Nakikita na kung hindi pa nag-comply ang Arms Corps, ay ito pa magiging effective, no? Pero bukas magkakaroon po ng mandatory conference para tingnan din natin yung mga standard operating procedure po ng mga manggagawa regarding dito sa Rimfire Department. At kung okay na po, ibig sabihin ay yung imminent danger ay abated or wala na po, then pwede na po nating i-lift yung work stoppage order. At pwede na pong makabalik ang mga manggagawa doon po sa Rimfire Department. Opo, may nabanggit kayo, Attorney Mirasol, ma'am, na hanggat hindi nakakapag-comply ang Arms Corps ay hindi malilift itong work stoppage order na ito. Specifically sa ang aspeto po sa pagtatrabaho o sa work conditions doon ang dapat i-comply ng kumpanya, Attorney Mirasol, ma'am, Director. So far naman po may mga submissions na sila, partial submission. Ito po yung mga compliance as to safety officers, mga first aiders. Meron na rin po silang mga occupational safety and health program, work environment measurement, and yun pong hazard identification, risk assessment and control. Tinitingnan na lang po natin yung mga standard procedure para po sa spinning section at kung ano po yung mga talagang standard procedure po ng ating mga workers doon sa area. Ayun. Base dito sa binabanggit mo, Attorney Mirasol, ma'am, talagang dapat mapagtanto ng lahat ng mga kumpanya, sa lahat ng mga work premises na napakahalaga ng papel ng safety officer ng isang kumpanya. Hindi ba, Attorney Mirasol, ma'am? Opo, yun po ang tinitingnan natin, no? Yun talaga napakahalaga at tinitingnan natin. Hindi po non-negotiable po itong mga safety procedures at yung mga compliance po under the OSH law. Mm-hmm. And nabanggit nyo, Madam Director, yung compliance among those na dapat i-comply ng iba't ibang korporasyon, I understand,
is the designation or assignment very particularly of a safety officer na nakatutok mismo doon sa premises, Madam Attorney? Yes, yes po. At depende po sa risk. And since ang arms corps, ang nature of business is high risk, hindi lang po basta-basta yung safety officer. Marami po ang requirement sa safety officer. At kung yung level, at may mga levels po yan ng risk, at yung mga mas mataas pa na pag-aaral ang mga kailangan dun sa mga safety officers po. Ayun, okay.